Ang kulang na nutrisyon mula sa pagbubuntis hanggang sa unang 1,000 araw ng sanggol ay maaring magdulot ng pagkabansot. Kaya't pinalakas pa ng pamahalaan ang pagpapatupad ng mga hakbang gaya ng kalusugan at nutrisyon ng mag-ina. Si Elijah Canlas sa sentro ng balita. Binigyang diin ng Department of Health at National Nutrition Council ang kahalagahan ng first 1,000 days ng bata upang maiwasan ang malnutrisyon. Ayon kay DOH Undersecretary Albert Francis Domingo, ang kakulangan sa sustansya mula sa pagbubuntis hanggang ikalimang kaarawan ng bata ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa pisikal at mental na pag-unlad nito. Kapag mali po yung nutrisyon at kulang ito, lalo na pagkulang, nagiging bansot po. Yung bansot, yan yung naririnig natin na term na stunting. Kapag nalampasan natin yung first 1,000 days, medyo mahirap nang humabol pa. Paliwanag ng ahensya, ang malnutrisyon ay nagiging sanhi ng brain stunting at mababang intelligence quotient o IQ na isa sa mga dahilan kung bakit humigit kumulang 70% o siyam sa bawat 10 batang Pilipino ang nahihirapang magbasa ng simpleng teksto batay sa pag-aaral ng World Bank. Ayon sa pinakahuling National Nutrition Survey, isa sa bawat 4 na batang edad 0 hanggang 5 taong gulang ang stunted, katumbas ng 25% o 2 percentage points na pagtaas mula sa nakaraang taon. Nagbabala rin ang ahensya na bukod sa malnutrisyon, lumalala rin ang suliranin sa obesity na nagdudulot ng seryosong panganib sa kalusugan ng mga kabataan. Sa usapin ng malnutrisyon, hindi lamang yung kakulangan ang problema. Pupunta rin tayo dun sa kasobrahan. Para malabanan ang krisis sa malnutrisyon, pinalalakas din ng pamahalaan ang pagpapatupad ng Republic Act No. 11148 o Kalusugan at Nutrisyon ng Mag-ina Act, kasabay ng pagpapalakas sa deployment ng mga barangay nutrition scholar sa bawat komunidad. Pinalalakas din ng DOH at ng NNC ang mga Barangay Nutrition Council upang masiguro ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga nutrition program at pagbuo ng sustainable food system sa mga lokal na pamahalaan. Patuloy rin ang kampanya para sa breastfeeding sa unang 6 na buwan ng sanggol at sa National Salt Iodization Program upang maiwasan ang iodine deficiency habang sinusuportahan ang mga lokal na industriya ng asinan. Ang National Nutrition Council ay nagsusuporta ng bagong National Salt Iodization Program kung saan partners ang lahat, ang ating mga kababayan, pati na rin ng salt industry para meron tayong parehong iodized salt at yung salt na maaaring hindi iodized pero ginagamit ng ating mga kababayan at mga kabuhay sa industriya ng asin. Nanawagan naman ng DOH sa mga pamahalaang lokal na pag-igtingin ng pakikipagtulungan para matutukan ang tamang nutrisyon ng mga kabataan sa buong bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.